Ito, may naka-raise hand si Brother Champ. Baka gusto niya mag-testimony. Brother Champ, good evening sa iyo. Good evening, Brother Jando. Good evening. Yes, bro. Mag-testimony ka, bro? Yes, opo. Magte-testimony po ako. Yan. At Okay, go ahead. ay, po. Ayan po. Okay na po, Brother Jando. Sige, go ahead, bro. Ako, tamang-tama yung diniscuss ang tawag doon na i-share po ni Father, ano pangalan ni Father? Thomas Ah, Delicanta. yes, Father Mas. And na-share po na-share po sa atin ni Brother Dance. Actually, isa din po ako sa mga nagdi-devote po sa Divine Mercy. Nagsimula po tong devotion ko po sa Divine Mercy nung ah, yung unang na-share ko po na yung anak ko is nag-critical siya after his birth. So to give you a brief parang history po sa mga hindi nakakaalam po, yung anak ko po naipanganak po siya ng premature at 7 months. And then we found out po na may sakit po siya sa puso. So yung sakit niya sa puso, hindi siya ganun, hindi siya yung parang sakit sa puso na may mga butas. May mga although sakit sa puso yun, pero may mga butas. Pero yung sa kanya, it's a complex. Pinaka mahirap, ah, it takes 2 to 3 surgery para ma-heal or para maiayos, pero ang tawag doon, ah, maging okay yung bata. So uh, during that time kasi nag-critical way back March this year, nag-critical yung anak ko po, nag 50-50 siya. And na the hospital po, parang pinag-decide kami whether to take parang tawag doon, through machine bubuhayin siya, or doon lang through oxygen na lang. So mag-stick na lang kami sa oxygen. So nag-ask kami ng sign kay Father God what to do. And then suddenly may nag-advise sa amin. So tama nga, sabi niya, if it is the will of God, kung yun yung kagustuhan niya, tatanggapin parang tatanggapin na lang namin. So that time ayaw namin mahirapan na yung anak namin. Kikita namin nangingitim na siya, hirap na siyang huminga. The time na minsan yung oxygen level niya magda-drop into 17, babalik ulit ng 30, magda-drop ulit ng 20. So yung hirap niya, ayaw na namin dagdagan pa. So we decided to choose na kung sakaling kuhanin na siya ng Diyos sa amin, we decided na ano na na parang peacefully na hindi na kami gagamit ng mga machine para isuksok, kasi kung titignan natin mga tubo isusuksok pa sa mukha niya. So ang hirap nun para sa isang magulang na nakikita mo yung anak mo na nahi, ano na nahihirapan sa ganung kamurang edad. Biruin niyo po, wala pa siya sa isang taong ay isang buwan, pero ganun na yung pinagdadaanan niya. So ayun, we decided na sa oxygen na lang siya. And then uh, parang sa araw din sa araw din na yun, nag-ask na rin kami ng isang pare. So sa pare nag-ask kami na pwedeng mag-undergo ng baptism, para at least before siya kuhanin ni ang ama natin, maging kasakop siya, maging sakupin siya ng Panginoon, na ituring siya na totoong anak through baptism. And then after nun, wala kami mahanap na pare, and then suddenly we keep praying. Ang dinadasal namin noon, aside from rosary,
And then mayroong nag-share sa amin na ito yung padasal ninyo, Chaplet of the Divine Mercy. So doon nag-umpisa yung devotion namin, doon nag-umpisa yung 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 pananalangin namin para sa ating Jesucristo na mahabagin. Pray kami, di ba, Chaplet Divine Mercy, and then suddenly tumawag sa amin yung isang pare, dati naming parish priest. Sabi niya, kumusta? Nabinyagan na ba? Yes, Father, nag-emergency baptism ako that time kasi wala na talaga. So, wala akong mahanap. Yun ang advice sa amin ng parish priest namin current kasi the time, madami rin siyang ginagawa. Hindi niya kami, hindi na talaga niya maisingit sa schedule. So, nag-emergency baptism ako. And then sabi niya, sige, puntahan kita dyan. So we praise God kasi, alam mo yun, siya na yung lumapit during sa mga pagdadasal namin. Lumapit yung dati namin parish priest, binyagan. At the same time, inanoint niya. So that time, nakita namin yung, hindi, parang kinagabihan nun, nakita namin yung improvement ng bata. Parang, alam mo yung, dati, nangingitim na siya, yung hininga niya, nagdadrop, tataas, the-drop, pero hindi. Ngayon, parang tumataas na siya, nag-stable. True. That time, yung i-share ko because of the, yung sa baptism and then the receiving, yung sa anointing of the sick. So, yun yung parang testimony ko kung gaano siya ka-effective sa isang pasyente or sa isang tao na nangangailangan nun. So, very thankful kami na, dahil doon, parang nakikita namin improvement niya. So, continuous pa din. Rosary, praying the Chaplet of the Divine Mercy na talagang inoras-oras, lagi namin dinadasal. Nag-download na nga ako ng audio or yung video niya na itinapat ko talaga sa anak ko doon sa incubator. Tinapat ko doon talaga habang nagdadasal kami, naka-play din yun. Yun yung nagiging routine namin every oras-oras, ganun kami, and then suddenly, parang, yung, ito pa, yung doctor kasi namin noon, yung pediatric, cardiopedia namin na doctor noon, nag-give up na siya. So, sabi niya, it's a miracle na lang na mabuhay siya. So, bilang isang magulang, yung parang, alam mo yung, sila yung naging sandalan mo noon, sinasandal mo yung mga doktor, pero nung nag-give up na nila, talagang walang-wala na. So, nalungkot kami noon. And then, during the praying of Divine Mercy, parang, magti-12, midnight, biglang may nag-pop up sa cellphone ko. Si doctor, isang pediatric surgeon or pediatric cardiologist sa Manila, assigned sa mga malalaking mga malalaking hospital. Ang inoperahan niya is same sa anak namin. Ibig sabihin po, kung talagang urgency talaga, parang in-advise niya na dalhin sa kanya. So, yun, nagdadasal kami ng Divine Mercy, nag-pop up siya. Parang, Lord, ito na ba? Siya, parang, hulog ng langit sa amin si Dr. Gina last Domingo po, yung apelyedo niya. Parang, Lord, ito na ba yung binigay mong sign sa amin? Sabi ko na i-continuous pa namin yung laban. Sabi ko. Kasi, yung doktor na yun, hindi siya bumitaw. Hindi kami makakilala through through Messenger lang, through Facebook. Doon lang namin siya nakakausap. Ina-update namin siya daily, ano nangyayari dun sa anak namin. So,
hindi siya bumitaw. So sabi namin, Lord, ito na nga yung ito na nga yung binigay mo. Ito na nga yung sign, ito na yung binigay mo na hulog ng langit sa amin na isang doktor talaga na hindi bibitaw kahit napaka-complex, napaka-komplikado na yung nung 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 anak namin. Pero nandyan pa rin siya. So from that, ayun, habang ginagabayan niya kami, nakikita namin improvement sa anak namin, and then and nag-improve na siya kinabukasan, okay na siya, na-survive na, tuwang-tuwa rin din yung isa naming doktor, yung pediatric, yung pedya niya doon, si Dr. Jan, tuwang-tuwa siya kasi parang yung pagpupuyat nila, pag-pray nila, pati yung mga nurses doon, yung parang nagbunga. So, ayun, nag-okay na yung anak ko hanggang first month birthday siya, and then second month, after second month niya, inilabas na namin siya sa hospital. And that time, sabi nila, ayaw nilang tanggalin yung oxygen sa kanya kasi pag walang oxygen, parang yung bababa, yung parang blue baby kasi anak ko din. So, magbu-blue siya, bababa yung oxygen saturation niya. Pero sabi ng doktor namin, tapos yung doktor din namin sa Manila, yung through messenger lang or messenger Facebook lang namin nakakausap, hindi na parang yung oxygen walang effect na sa kanya. So, ayun, humingi pa rin kami ng sign pa, Panginoon. Kasi bilang isang magulang, alam mo yung oxygen na doon lang siya kumakapit sa pananaw mo. Pero sa doktor, sabi nila, hindi na yan kailangan, hindi siya, mayroon mang oxygen or wala, same pa din, ganun pa din, hindi na mag-work. Talagang ganun talaga siya. So, humingi kami ng sign sa Divine Mercy. Nagdasal kami talaga. And then, we decided na before siya lumabas ng sa hospital, we decided na i-pull out na yung oxygen niya. So, nakita namin, oo nga, tama nga yung doctor. Same lang. Oxygen siya or wala, same lang yung oxygen saturation niya. Pero, ang kinagandahan nun, at least hindi na siya parang umaasa dun sa oxygen. Parang normal na bata lang siya pero hindi normal kasi yung heart condition niya talaga is very complex. So, nilabas namin siya sa hospital. Then, paglabas sa hospital, dito sa bahay, okay naman. Pero, by around month of May, parang nagkaroon ng parang epidemya dito sa amin. Uso ang sipon, uso ang ubo, uso ang lagnat. So, tinamaan yung baby namin. And then, nangitim siya, natakot kami noon. Idinala namin ulit siya sa hospital. Sa hospital, tumagal kami doon ng mahigit isang linggo. Talagang inobserbahan, pababa rin yung oxygen niya. Yun, tuloy-tuloy pa rin ang pagdarasal namin. Tuloy-tuloy pa rin yung devotion namin sa Divine Mercy. Tuloy-tuloy pa rin, sinusunod din namin yung mga prayers, mga rosaries. Tuloy-tuloy pa rin ako nagsiserve sa simbahan. Kasi alam ko, siya lang yung makakatulong sa amin. That time na, na ibinigay namin sa kanya ang aming anak. Nagtiwala kami sa kanya. So, after nun, nag-okay siya, nag-stable na. So, inuwi na namin ulit siya sa bahay. Then, after a month, ganun pa din, merong mga sakit-sakit na naman, tinamaan siya. Pero, thank God, until now,
kahit may sipon siya, kahit inuubo siya, hindi na siya yung mangingitim. Okay na po yung ah ah parang pagtitignan mo siya ngayon, sabi nga nung mga kaibigan namin, mga ka-churchmate namin, mga taga dito, operahan pa ba yan? Kasi t- parang normal baby na siya. Taba-taba niya. Sabi nga ni Doktor, chubby-chubby na siya. Ang lakas-lakas na niya. So, so yung supposed to be na urgent yung operation niya this August, na-move siya into February. Kasi mas maganda na i-favor naman kami doon na mas maganda na operahan siya. Yung ready na siya. Yung ready ano na siya, malakas na siya, ready na siya sa operation, ready nang i-take yung ano niya. So by this February, o-operahan na siya. So alam mo yun, yung yung awa ng Diyos talaga, hindi mo ma-imagine yun. Kami makasalanan kaming tao. Pero hindi niya tinitignan yung kasalanan mo, tinitignan niya kung ano yung puso mo. Tinitignan niya kung ano yung pagmamahal mo sa kapwa mo, pagmamahal mo sa Kanya. Ganun kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Financially, hindi namin kaya mag-stay ng 2 buwan sa hospital. Yung operation niya, worth 1 million. Hindi namin kaya yun talaga. Pero sa hospital bills, siya yung naging sagot namin. Ang daming nagdodonate, ang daming nagbibigay. So, ak wala talaga, totally wala kaming ginastos sa hospital bill. So, napakalaking pasalamat namin talaga sa Hesus Kristo na ang ating Diyos isang maawain talaga. So ngayon, aside doon sa Chaplet of Divine Mercy na talagang dinidebut namin na pinagpipray, lalo na ngayon, harapin natin yung Christ the King. Ang Christ the King is devoted to the Divine Mercy, so natataon talaga. Aside doon, may isa kaming parang brother, turning magpaparin na siya. Sabi niya, ito yung isama mo ito sa dasal mo, yung dasal ni Padre Pio sa Divine Mercy, yung ask and you will receive. Ganon. So, yun, tuloy-tuloy. Ganon pa rin. Ang routine namin, Rosary, Divine Mercy, yun. So, magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang ang Diyos talagang mahabagin. Hindi niya tinitignan kung sino ka, anong ginawa mo. Basta bukal sa loob mo, bukal sa kalooban mo, yung ginagawa mo, ang kanyang awa ibibigay niya sa iyo. Magtiwala ka lang. Amen. Yan lang po, Brother Jando. Thank you po.